na siya advocacy to get young people out from addiction in any form of addiction, mga kapaglaom. His story, the details of what happened to him, can be an inspiring story alang kanatong tanan. Giagi siya pagkapriso, giagi siya sa tarang mga bisyo, mga kapaglaom, ug ingon man nahimong nabungkag iyang pamilya, nabungkag pud ang pagsalig sa iyang mga igsuon o ginikanan apan siya ni bangon gikan sa pagkapukan ug karon nahimong panalangin ang iyang sugilanon. Let's welcome on Love Life or Laboratory of Life, Sir Kirby Atienza. Yes, hello, Ma'am Sir, Charm. hello, and salamat kaayo nga imo minggitagan og panahon nga makikauban kanimo og mahimong kabahin sa Laboratory of Life ang imong sugilanon. You're most welcome, Ma'am Charm. You have been an advocator of addiction, freeing our kids from addiction. Yes, yes, Why ma'am. do you choose this advocacy? Because as addict as I am for almost 23 years, 23 years. 23 long addict years, ka. Okay. 23 long years, and I want to stop because I'm a Seventh-day Adventist, and we are health conscious, and I really know that this would devastate destroy my future. Is it okay, sir, to if we can elaborate kung unsa nga addiction ang imo ang dito ka nalulong? Substance. Substance. Yeah, substance addiction. Nag-start ko sa kining alcohol, naghimo kong alcoholic. Nga to the point every morning, hapon, bisag udto, before matulog, muinom gyud ko. Gihimo nimong tubig. Gihimo gyud akong tubig kay dili man ko maka-function o dili ko kainom. Onya dry kay akong life, walay meaning, murag kuan ba, murag di na ko makita ang murag wa ko enthusiasm. Kano sa ni nag-start? Sa nga edad? Kuan ko mga 17, 18 na. Oh, so young. 2001. Oo. Ngano na napadulong ka sa pagiging alcoholic, sir? Nag-depression ko kay napildi ako ang lolo. Politiko man akong lolo gud sa Zamboanga del Norte. Then kanang naanad ko ba nga naatanan sa ako puro success bitaw ang ako ang na-receive. Then karon year 2001 nidagan ako lolo governor sa Zamboanga del Norte. Nya ako emotionally weak day ko. Kay gadako ko wala akong mama, wala akong papa. So at that time nga medyo naka-feel ko og defeat. Di na ako madawat. Oh. So naka-encounter ko nga naigainom. Tanaw na ko happy man sila. So in order for me to numb my feeling of pain and feeling of depression, ingon ko nga basin og makainom ko okay ko. So you think that was your way out of the sadness or kanang disappointment nga imo na feel kay mahappy ka Mahappy if ko. mag-inom ka? Okay, kato sila mga kauban man puto na ako sa election. O tingala ko nga ako gahilak man ko. Unya- Pero sila bibo man kayo. Uh-huh. Ako ngano man ni sila sa ato pa di ay nabibo ni sila agi aning alcohol. So akong gitry. Then from trying, mo From na to trying, naa na day ko'y kuan addiction nga sakit. Nga kana bitang obsessive compulsive ba. Once nga makasatisfy sa akong kaugalingon, mura kog mahappy, murag feeling good, ako gid siyang balik-balikon. You were born as a Seventh-day Adventist. Yes. And you know it well Kabalo. nga kining mga butanga makadaot sa lawas. Kaayo. Were there times nga naingon ka nga, I have to stop. Kaayo, always, every day. And then, Every time nga mo abri ko og botelya sa Red Horse, every time nga mo yarok ko og kining bino, ingon di ko nga di gini sayop gid ni. Gusto ko maundang, gusto ko mo biya pero dili ko kabalo unsaon, dili ko ka control. My spirit is willing but my flesh is weak. grabe, no? But then you know, nga motong nakahitabo sa imo. Kabalo. Aware Aware ka, ko, aware. aware of what is happening. Conscious ko. What is the role now of the family or the people behind, surrounding you? Na ba sila gihimo? Because you're just 17. 17. You're not even have reached to 20 nga medyo makaingon ta nga. Correct. So you're still a minor. Wala ba yung nagbadlong sa imo? Galabad yun ang ulo sa igsuon sa kong mama. Kay kaning addiction is a family disease man eh. Isa ray gainom, isa ray na addict, isa ray palahubog, pero tibuok pamilya ang apektado. So at ato nga panahon, gibilin mi sa ako ang auntie, tita, igsuon sa kong
mother, kay naaman sa gawa sa kong mama, every di ka siya katulog anang gabi kay wala man ko ni uli kadlawon wa gyud siya santog buntag labad yung ulo bisag unsaon ko niya tambag bisag unsaon ko niya og kasaba. Ako ang ma-absorb ang kasaba pero every time nga mag-crave ko, mag-desire ko og inom, mas powerful ang desire kaysa kasaba. You said you thought nga may mong numb ka. Munam, Sa imong na-feel ba na-experience ba nimo? Temporarily. Mura siya og band-aid bitaw nga once ka mo inom ko, mawala gid siya. Speaking for myself. Mura bitaw og kana bang feeling nako I am top of the world. Feeling nako nga maka-recover na lagi ko. Gamay ra man day kini nga problema. Every time ko makainom. So para sa kuha, murag every time mag-depress ko, inom ko. So mauto ako ang way. Kay wala man ko'y kasumbungan, kay wala ko'y mama, wala ko'y papa. Niya ako lolo at that time, vice governor sa Zamboanga del Norte, busy kaayo. Ako po mga uncle. So garilay ragig ko sa akong sa dormmates, sa simbahan, sa mga pastor. Munang nasuod ko sa mga pastor. But nakabalo ba sila Kabalo. nga you are nagiging alcoholic ka? Kabalo kaayo kay katong diri nako sa Iligan nahimo kog pastoral assistant. So unsa ilang gihimo para wala ko nila gitangtang kay na may uban expelled or disiplina? Disiplina ako wala. So Ila kong gihatagan og katungdanan. Okay. Nahimo kog Adventist youth leader, nahimo kog student leader. so they have that hope na that thing will stop. Yes. O nag-hope sila ang mga tao nga naa pa ni pag-asa si Kirby. So ako pod ga-hope po kung naay pag-asa pero ang problema after sa Adventist Youth Program alas 5 diha naman mo tokar akong addiction. So mura siya naay time, naay clock nga murag kani okay na. Saturday night. Kay naaman diha ang mga bar, naa diha ang party-party, naa diha ang mga live band, naa diha ang disco, naa diha ang mga babaye. Which you really love. Yes, ganahan kay ko mag-party-party, ganahan kay ko mag-disco, ganahan kay ko mamina og live band, ganahan kay ko mosayaw, ganahan kay ko na ako'y babae nga kaistorya. Kay kana laging galong ko og love sa opposite sex ba. Attention. Kaya akong mother gagmay pamito ana biya sa gawas. So muna nga every time makaistorya ko og opposite sex, proud kay ko, murag feel kay nako ba. So karon ang maghatag nako og confidence para nga mo istorya ko babae is alcohol. So kay og di ko makainom, inferior man ko, low self-esteem ko. So akong imnan, didto na dayon. Maisog ka. Maisog ko nya. Confident ka. Nya kay maayo mo po ko mo kanta. So karon kanta-kantahan na nako ang mga babae. Dayon kaning Iligan nag-eskwela ko sa kuan man gud nindot nga school sa Iligan. So pagkabalo nila nga, oy diha ka nga eskwela nga school. Ako so tanon lo rich kid ni. O gara-garaon pod kay kaning mga adik-adik hambugiro man. Speaking for myself wa ko gingon tanan ba sa Sa imo, adik kasayam. Speaking for myself, hambugiro ko every time ko makainom. So ang worst karon ma'am kay kining dili lang sa naadik ko sa alcohol. So from alcohol, leads to another addiction. Yes, and kuan na siya kining nagtry ko og marijuana, di ko ganahan sa effect. Nagtry ko og uban na di lang nako invention sa mga drugs. Pero di ko ganahan sa effect, diri ko nabuang. Diri ko na hook sa methamphetamine. I mean, shabu. Gikan adto, I'm just curious. Paano siya nag-lead sa different addiction substance na karon? Na set of people nga imong nakasalamu on the parties? Yes. Kini manggong kuan naa ka sa mga bar, expose ka. Pareho ra mo og mga activities ba. So after mag-inom, mo close ng mga bar mga 2 AM, 3 AM. Ang kaning mga adik ako, speaking for myself lang. Mangita ko og laing enjoyment. Sort of fun. Yes, which is drugs. So nakamit ko og mga waiter sa club nga mosuyupay. Then gi-introduce ako ang shabu. Pag tilaw na ko og shabu, wa ko ka feel og kanang effect mo, di ko kasabot sa effect sa first time. Pero kato na akong gikaduhaan, katuluan, kaupat, didto na pug ko nahok. So duha na akong addiction sa substance. Alcohol o kining
drugs, methamphetamine, shabu. Every day. Every day. Every day, gid. So- Siguro, pahulay ko na 8 times, so hot na ko kwarta. And then wala, di ba you said nga during that time nga medyo alcoholic na ka, someone, marag, ginapa-remind ka and that results to you being guilty. Pero niabot po ba sa point nga sa diyang nag-take na kag-drugs na na-think niya po nimo nga, maugid ni dapat ang right pero nga nung Naabot ko sa punto nga, murag wa na ang Holy Spirit ba? Wa na conscience, wala na ko'y guilt. Kay para sa kuha, I cannot serve to master. Naabot ko sa point bitaw So nga you ako. choose the other way. Yes, which is kaning ako ang addiction. So naabot ko sa point nga nag-AY leader ko sa church pero kana lang as an AY leader pero kana gyud ingon nga By heart. by heart wala. Kay ang ako ang gihunahuna is after AY Pwede na. party. Enjoy drugs, kining alcohol. Lami man gyud kaayo. You said na nahimo na kang addicted to drugs. Unsay nahitabo sa imong kinabuhi? Because you said every day. Mo to imong ginahimo. So muna nga kana lagi kwarta mahurot akong mama sige padala. Ang akong Kabalo na tuition, siya ato nga time o wala pa sila idea what happened to you? wala pa after na nasa mga after sa Sembre kanang semester Semester break. yes manawag na dayon ang kining accounting office Sa imong bayro nun. sa akong tita nga nasa dipolog nga gibinlan sa moa moingon nga napa may kulang ni si Kirby gipuyok raman mi ani niya naka-take siya exam ingon nga nakabayad pero pagtan-aw na mo sa iyang account wala di ay so pagtawag sa dilas So kong tita strategist good pud ka sir. Daghan kag pamaagi diskarte Ah. nga ang imong mga sitwasyon imong malusutan. malusutan gid ako kay kani laging warm akong personality so tanang mga taga billing friend nako nya kay AY leader pug ko so tan-aw nila butan so karon inig ko nga padulong na kaming nato na sa bangko gisend na or anak bitaw so dagag style so mo na nga pagtawag na sa kong auntie nga guardian na nako moingon nga ha nagpadala naman min Kirby fully paid naman ako na sabo na siya nga dito ra ni padulong sa akong bisyo. So your mom keeps on sending you money. Yes. Nalubong akong mama sa utang agin ako. Oh, that's Munang sad. 26 years na siya sa Amerika. Wag gyud siya kauli. Kay until no gabayad pa siya sa utang sa kabuang nako. Because of my addiction. From then on, gikan sa kapag eskwela, nganong napriso ka? Nganong napriso si Kirby? After ko nakakuan kanang hilig po kog uyab-uyab gud. So, nangita gid ko og babaye nga ako nagyong higugmaon forever. So i-keep gyud nimo. Gikip din ako kay naka 88 man ko wa mo ko gapambog di mo ko gwapo. Pero 88 ako gikwenta. Di kita. Lagi gikwenta gid nako. Sige, naka kay- 88 kag uyab. 88 oh. Kamang tanas lang ano 88 man curve nga di man ka gwapo. Aha. Moingon ko tinuod di ko gwapo. Pero at the time nga nahimo ko registered nurse man ko, then nahimo ko clinical instructor. Early 2000 sikat kay ka og nurse ka. Oh, yeah. Sikat-sikat ka, so naka-uniform kag puti, ginig mo istorya ka, kanabang entitled kay ka, kanabang mura kag bright ba. So karon inigabot sa bar, ang katong mga estudyante sa mga schools, kay makita man ko nila nga, CI ko, dito ni daghan akong uyab, kay mga CI man na siya, so akong gitake advantage. So, Ang akong dili ka gwapo, attractive lang. track labor niya, niwang man ko sa una, god. Niwang man ko sa una. Okay. So, niwang ko, dayan, nara po'y charm, nga na ba? So, makauyab-uyab, gid ko. So, naabot mag-88, pero naka-feel kong emptiness. Ako pa nga, dili, lahi mo na kong gi-feel, wa may fulfillment. Until such time, nakakita kong babaye. Nga 8 ka 89. Pagkakita na ko aning bayhana, ningon ko, mauna ni akong pakaslan. Okay. Mauna ni akong minyuan, ug mauna ni tawagon nga inahan sa akong mga anak. So, nitawag ko sa kong mama, nang hangi ko niya, di siya musugot, kay mo pa'y pagpasa na kong board exam, moadto pa kag Amerika, pag take sa English. Pero mo lagi namanggog ko'y character defect. So, sa ka-spoiled nga bata. King baby behavior. What Kirby wants, Kirby gets. And what I want it now. So, wa ko ni patuo sa akong mama, wa ko nagpatuo sa akong mga iyaan, uncle. Ako yung patuyangan, ang ako ang self-will, ang akong kagustuhan. Kipakaslan na akong bagay, papurusan ako. After 2 months, kasal din me. Mo na dayon to nga, gihigugman ako siya, But gipalangga that ko. was really sincere of you. Kaayo, oh. Kay imo bang decidean nga kani stop na ni
end na ni sa ika-89, di ba? Oh, i-end ni kay para sa kuha, speaking for myself, siya ang pinakagwapa nga babae sa tibuok kalibutan. Wow. So muna nga pakipakaslan ako kay ako man gud di ko ganahan magpaburos og babae magpakasal og kabalo ko naapay reservation ba nga murag kulang pa man eh. Kumbaga, wala pa ka nahuman sa tanan. Oo. That time, kato na gid siya. Oh, Ang imong forever. oh, Panahon na di ni. na ko ma-explain sa kong baba, di na ko ma-describe, di na ko mahikapan. Di ko kasabot pero ma-feel na ko sa ako ang heart. Nga kaning bayhan na perfect na gini siya sa ako. And then you get married, nabuntis siya, then what happened? Ang akong addiction nagtuo ko nga maundang. You thought nga, kanang ending na sa imo ang Nga maundang paglaro-laro ako. as a lover boy, Oo. karon ang imong addiction, maundang po Misamot siya. mo. Ang nahitabo, ang biro kong maundang, misamot. Ano man? Kay nahimo naman noon og kining chaotic ang ako ang kinabuhi. Kay kining lisod man di kaayo. Ang pagkami niyo, unang mga tuig. Lisod kaayo kay boros na siya. Unya naanad kog party-party. Naanad kog bar. So karon inig mo gawas ko masuko siya. So ini kasuko niya, wa ko laing outlet inom. So mo inom ko gayo ingana. So labad gyud kay kong ulo nakaingon gyud ko nga may po ko gaminyo. Pero at the end of the day palangga gyud gihapon ako ang asawa. So karon to make the long story short, after 13 years puro gina addiction. So 13 years pa mo nag-uban yun. 13 years pinanami anak duha. Dayon atas aking span sa mo ang kanang 13 years wa gid nako gi-give up og di nako kaya unsa wala gusto gi ko maundang na Does she know nga muna ang imong struggles? wala Wa siya kabalo nga addicted ka? wala siya kabalo didto ra siya nakabalo nga hala nakaminyo man di ko palahubog Okay. didto siya kabalo nga kining naa ko'y mga sachet sa shabu nga usay i-flash niya suko kay siya i-flash niya sa bowl niya suko po kung ano imo man i-flash nga mahal man kay na ana bitaw so mo to nga kana laging nag-hope siya nga magbag-o ko bagong buhay so ako pod saad nga bagong buhay na lagi ko until such time after 13 years gibiyaan ko niya Okay. pagbiya niya sa ako wa ko ga-expect nga ang akong asawa biyaan ko kay So, para sa ko devastated kay ka. grabe sobra guba hugno gyud ang tanan bungka gyud ang ako ang kinabuhi nga kinibang wa ko nakapangandam ba nga pagbiya You niya thought nga dawaton ka niya whole. gutuo man ko nga iyara kong ilaw kumpiyansa kay ko ba Pero wala po di mo nakita ang iyang pain adto nga time during sa inyong pagstay together. wala kay ako mangong way nga og palitan mo inom ko ako ra pong i-compensate ba ako ra po siyang padtuon sa mall ako siyang Ipang-shopping. shopping nako yan abot man ko sa point kanihimo ko kining acting coach sa Manila so maayra pod akong pagita dayon karon mura na ako inom ko muyaw-yaw na siya ako ding puyokon so ako hatagan og kwarta ka mag-adto mig mall akong pakaunon akong palitan og unsa iyang gusto sumoto nga ni kuan mi kaning ni padayon pero pag abot na mo og iligan gamay naman kay kong sweldo so dili man enough nga mo inom ko din wa naman ko ikahatag Okay. so siya galaban yang ulo kay di na mi ka makabayad sa apartment di na mi kabayad sa kuryente Plus gisabayan pag hindi mo gisabayan pa na kog bisyo sa shabu og sa alcohol daghan kay kog napasakitan nga tawo mga nautangan ako kay every time ko mag-crave di man gyud ko mahimutang og dili ko kainom og di ko kasuyop so makahulam ko kwarta din mga sapatos nako ipangprinda nako tanang gamit prinda nako so naabot ko na sa punto nga si akong asawa nakaingon gid siya nga enough is enough sobra na kay na akong bana so mo to pag uli na ako sa balay akong gitawag iyang ngalan wala na may nitubag isaka ko sa mong kwarto, pagtanon ako, wala nang mga toalya, wala na akong mga anak, wala nang mga gamit sa mga anak, wala na gamit nila tanan, apil mga maleta. So dito na ako na What found. do you feel at that time? Katong na-discover ni mo nga, wala na. Hugno gid akong kalibutan. Gusto ko magpakamatay. Gusto ko insigida mabanggaan kog bus. So sabog man ko adto kay gikan mo kog suyop og alcohol.
Akin yung So, shabu ug naapit ko alcohol. na feeling di ay maski overtaken na ang imong self sa drugs. Napiga po Oo, yung okay. emotions. Nagyapon siya emotion, pero dili gid kayo ing anak ka severe kung wala gid bitaw. Okay. So kato niingon ko mabalik ra lagi to. Di lagi so, nag-denial pa ko ba. So naabtag 3 days for the first time after 13 years. Wa man gid siya nakasulayan mo hawa din mo balik og 3 days na. Hangtod naabtag 1 week. Hangtod na admit ko sa hospital sa Iligan. Dayon nag-depression ko. Paggawas na ko dito na din gasugod ang krimen. Did you try to contact them? Oo. Your wife and your children, your child. Matod pa nila na ada daw siya lain, akong giadto ang iya ang lain. Katong lalaki. So, moto ang history ato wa na ko gipasakitan ang lalaki kay kabalo ko nga mapriso ko. So, ang akong mama ingon siya hawa sa Iligan kay sa Iligan mo to nahitabo. Pag move on, ako kang hatagag kwarta adto og mga tourist spots. So, naabot kog Baguio, abot kog Pampanga, La Union. Just to comfort your heart Yes. at nga time. Oo. Pero bisag ako mo adto, ang akong pananaw, ang akong mga asawa, ang naas kong kasing-kasing kuno na akong mga asawa, akong mga anak. So useless kayong pagbiyahe-biyahe nako. So wala ko'y laing way nga outlet nga makapawala sa ako for the meantime Sa pain. sa pain kay maulaw naman kumuduol sa Ginoo. Maulaw na kumampo kay too much na pud kay nako gipasakitan ang Ginoo. Kay akong kaugalingon palang daan, ako nagipasakitan, akong asawa, akong mga anak. Ang Ginoo samot. So kung muampo ko akong feeling nga basig di dunggon sa Ginoo. Dili ka worthy. Di ko worthy. O di ko worthy, murag di siguro ko dunggon. So wala ko'y laing nahibaw-an nga akong kaduulan nga mo comfort nako for 23 years. Shabu og bino. So sige kog inom, sige kog suyop. So naabot kog Boracay May 2022 election time. Pagpalit na ko atong isa ka bucket nga Red Horse, nakatulog ko. Pagkatulog na ko naman day kining gitawag nila og liquor ban. Okay, yeah. Ordinance. Election time. Election time. Naabtan kog pulis pagka 12 o'clock sa midnight. Gi-actionan ko nila og dakop. Di man ko magpadakop kay hari lagi. Kuyaw gud ko ana bitaw. So nainibuli na ko nga mga foreigner. Natirahan ginako. That was the first crime. Tira, you mean, Ana bunalan ako. okay, na-punch ni mo. Botilya. Ah, butilya. Sa Red Horse nga akong gipalit dito tong wa man ako nabrihan kay nakatulog man ko. Kay 5 days man ko nga way tulog-tulog. Gikan so, ko high og kay kaadto nga time. nakatulog ko naningil ang lawas nako kay 5 days ko wa katulog. Kay sige ra kog ang gadumala sa akong utok og sa akong lawas, shabu og alcohol. Pero kaning lawas man god maningil ra gid siya. Ingana bitaw ang kana explanation sa science nga ang lawas maningil gid siya iya gid kang patulogon. Homeostasis ba para balance. So naningil ako lawas pagka 5 days. Tulog. Na ako yung Red Doors dire, instead nga ko imnon, nakatulog ko, hagok yung kayo. Then karon naabtan kog 12 midnight, dito ga start ang liquor ban. Nya kay pag robing sa mga pulis, kitaan man ko sa dagat sa balas. Sandi ko punuan sa lubi, Natulog. natulog na naay Red Horse. Red Horse o sa kabakit. So ang hunoon as pulis, dakpo ni kay bawal man ni. Pagdakop, di imagyo ko magpadakop, naay foreigner gabuli. Ingon ang foreigner sa ko, Filipino no good. Filipino nobody, Filipino cockroach, Filipino monkey. Sa unsa na lang. Ingon ko sa pulis, sir, nganong ako man ang inyo ang dakpon. Kanto ding mga kanao sila. Ah. Dakpa po na. Ingon ng pulis, di na pwede dakpon kay mga foreigner na. Wala na sila participation sa national election. Ikaw kay Filipino man ka, voter ka, Filipino citizen, naa kay Red Doors na ikaw ang dakpon kay nagpalit ka. So, to make the long story short, agi sa bully sa Koreano kay nakasabot siguro sila giingon sa pulis mo to giingnan ko nila sa foreigner nga Filipino no good, Filipino nobody, Filipino monkey. Ingon ko sa pulis nga sige sir, magpadakop ko. Pero Tagalog lang to, magpapahuli ako sa inyo, huwag kayong mag-alala, magpapaposas ako. Pero saglit lang sir ha, may pupuntahan lang ako. Nya kay 1 month after pa to gibiyaan kong sa akong wife. Grabe ang ako ang kasakit. So,
gikuha na ko ang Red Horse nga botilya, gidagan na ko ang katong foreigner. foreigner. Dire gyud. Gibunala nimo. Bunal-bunalan gyud ang tulo. Tulo sila kabuo. Tulo dayon mo to nahagba something ana. So ambot sa mga frustrated murder, mga ako kabalan ng mga So cases na those were napriso your ko. crimes. Yes, And mo then to. ang pulis na ato nga time. Oh, speechless sila, mura sila nakuyawan bro. Nabuhat daw to nako. Di kay ko ano. Nga naaman good sila. Naa sila. Supposedly, ang reaction when a police is there, mahadlo ka pagbuhat og any crime. But Correct. to you, wala kay... Wala. Kay kana laging king baby, hawod Yeah. ba? Feeling nako hawod ko kay kana laging wa naman ako lolo ato sa politiko, ako mga uncle to na sa Amerika, wa Pero you grow up with that mentality. Yes, mentality nga feeling I nako. can do it. Feeling nako kuyaw gihapon pero dili na. Pero ang akong addiction mo'y gaingon nga kuyaw lagi ka gahi ka. Motong ako tong nabuhat kay feeling nako adi lagi ko madakpan kay kaysa ba wa pay pulis kay pakatawo para mo dakop nako. So that was your thoughts. Oh, mo na tong feeling. So pag dakop sa imo ang gidala ka karon sa prisuhan, how many years ka na priso? Or where the case filed against you nag-prosper bigid siya nga sentence ka? Kuan man to siya na priso ko duha kong case, liquor ban o Frustrated kining murder. frustrated murder. Dayon gidala ko sa gikamit ko after pila pa to ka days gikamit ko sa Kalibo Aklan kanaging province sa Boracay kay ang Boracay murag- Aklan. Yeah. layo naman din kina sa iyang kuan so 4 to 5 hours ko biyahe. So gipriso gyud ko dayon mo na nga pagka-priso nako gipangita ko sa akong mga pamilya sa Okay, dito raman. Di na ba ka Unya sa akong Dipolog? cellphone, gi-embargo sa pulis. Di na ako makontak nila. So, in short, ambi nilag patay na ko. After 3 months, something ana nga, kuan, akong mama ra gyud ang nilahotay. So, after 7 months, nga, grabe iya ang kuan ako. Kining Pagpangita si pagpangita, nakitaan ko niya. So, moto nga, nakagawas ko. Pagkagawas na ko, nagsaad na po niya magbagong buhay. Ug naningkamot yun ko nga magbagong buhay. Dayon, akong asawa ni move on ako. So wala na. Imo na siyang gi-accept nga. Wala na gid siya sa imong kinabuhi. Yes, ako naging gidawat, nga mo na gini ang life. Until such time nga nakatrabaho ko, din abot kong Cebu, nakadawat kong kwarta, pagsweldo, ingon ko sa kong kagalingon, basig madaot ko og di ko kainom og alcohol. Basig akong lawas. Addict ba? Mura bitog giilad na po ko sa addiction is baffling, cunning, and powerful. Mangingilad, di masabtan og makagagahom. Nagpadala man ko sa kong addiction. Ningon man akong addiction nga, Curb, isa lang ka butilya. So gitry na po kag another. Akong giimnan, kabalugog ko nga, mo trigger gani siya, ngita na po drugs. Kabalugog ko, pero kay, the body is, the spirit is willing, but the body is weak man. Akong giimnan, pag inom na ako, nakaduaan. Ingon na po ko story. Last na to, sir ha? Hangtod, kulang man gid. Pero pag, kanabitang, one is not enough and 1,000. So you keep on nag-inom ra gyapon ka. Yes. Hangtod gibalik ka sa imong drug addiction. Palit kong shabu, worth 1,500. Hangtod nahurot ang akong So kwarta. inana na lang ka barato ang ano karon ba? Kato year 2022 man siguro pa to. So mo 2022. nang nagyudaghan nga ma-tempt. Then after 5 days, wa ko'y tulog-tulog, way kaon-kaon. Sige ra kog So suyop sa second time na niha after na ni sa After imong ko nakagawas pagkagawas. ko sa unang pagkapriso. Tanang babae naghalusinate ko. Kay kaning akong asawa, ex-wife. Bulaw og buhok, pution, mistisahon. So tanang makita nako sa Cebu, basta bulaw ang buhok, pution, mistisahon. Nya dagan mi kay bulaw ron og buhok. Nagtuo ko nga akong asawa. So naisa ka babae nga ako ang na halog ug ayo dayon agato ko kong asawa nga ako gyud siyang gihalog as a wife gyud bitaw. Pastilan kay di man din na ako asawa. So nakasuhan na pud ko og acts of lasciviousness, sexual harassment. Kining So, napriso alam na pud ka. priso na pud ko. Then pagawas na po nako sa anaga pagka-priso, wa na gyud nakabalo nako, wa akong Facebook na wa na open. Ni give up na tanan sa ako .
apil ako mga igsoon, tanan. Hangtod naabot sa point nga niadto kong iligan, naa na pud kay warrant of arrest Sa iligan. sa iligan. Ang case nako kay RA 9262 VAUSI, Violence Against Women and Children. Kinsa may nagpasakag ka? Ang akong asawa. Oh. Iya akong gipasakag kaso karon nga blind kay ko nga nakoy warrant of arrest. Nibisita ko sa apartment kay gimingaw kay ko sa kong mga anak. Uh-huh. O kang Sara, sa kong asawa. Din karon blind kay ko nga nagstorya di siya sa pulis nga. Yes sir, naa diri sir, positive sir. Mo ni ana na. Wa pa 2 minutes naabot. Gibasahan ko og Miranda rights ni sagit. Nga Alvin Kirby, dati ko atyan sa kaso na VAUSI, Violence Against Women and Children. Niadto ko sa pulis. Naamang gid ko, Allah. Nigawas ko asawa ingo ko, sir. Ay, ingo, ganun man ni, ganun naaman ko. So man ni, ganun naaman ni, wa man tika ko lata. Ingo ng mga pulis nga, ma'am, itudlo ang imong bana nga nangulatan nimo. Mo na imong gipako nagkaso, VAUSI, gitudlo mo ko sa kong asawa. Buto ingon ko, nganong nahimo maninimo sa ako, nga palangga, mantika, gihigog mo, mantika. Oo, adik-adik ko, palahubog ko, pero akong gipaningkamutan, magbago na. So, wa man gid niya dawata. Iya gang gipadayon. Moto nga, napriso na po ko katulo. Paghuman nako sa pagkatulo nako nga pagkapriso, ang akong kasing-kasing puno og kalagot. Puno og kaligot-got, puno og pagbalos. Kay nganong ako man ang napriso, nga ikaw man ang nibiya og niadto kag laing lalaki. Og akong nadunggan nga kining lakiha nagskwela og law. Wa lang siya kapasar sa bar. Pero sweeto kay siya ng mga VAUSI. So siya gitong nagdagan na kay kog. So mo nang script ngay butang sa iyong mind. Ingo ko makagawas lang ko ani. Kani ikatulong nga pagkapriso. Balusan gyud tamong duha. Nakagawas ka. Nakagawas ko. Okay. Pagkagawas niya ako, naigaingon nga kaning balaya mooni nga balay. Ang ilang gipuy-an. Og sa lalaki. Kani nga great nga na. Giguba og ginakog ayo. Ang ilang gate. Gate tanan balay. Pero Mga balay? sakyanan guba gyud, pulpog. As in. Din karon nigawas ang silingan, ningon silingan nga nganong gawal kada sir. Nganong imo man ang giguba ang balay. Anak ko te giguba na ko ning balaya kay ang tag-iya ning balaya. Iyang giguba akong pamilya, akong asawa, iyang gikawat akong mga anak nawala sa kuwa. Kasal mi sa akong asawa mo ni mana. Maon ang akong gibalusan. Ang iya ang balay, ako pong giguba og mugawas po ning mugawas po ni siya. Ako po ning gubon iyang dagway. So ningon tong So silingan. naara sa sulod sila. Wapa nang kanang story ingon ang babae nga, ma'am, sir, kinsa man din ang laki ha. Giingon ako ang ngalan. Siya ha? Kailan man ko ng laki ha, sir? Sir, pasaylo ako, sir. Maluoy ko nimo, sir, kinabungkag imong pamilya. Pero sir, kanang balay nga imong giguba. Dili man na mauoy ang balay. Agis to sa ako ang kasabog sa shabu. So dili mao. Di mao. So karon niingon tong papa ng lakiha nga ma'am, yang ginanak ko mama kay worth 280,000 man tong damage god. Kung amo pang balay ang giguba sa imong anak, katog yung papa ng lakiha nga ni kuha sa kong pamilya, di gid mi mo file og kaso. Okay, Makasabot mi sa imong anak nga Nay rason. nay reason. Kasuko. Pero ang iyang giguba tapad ba namo nga balay? Kay di ay ito katong nga balay, katong nga subdivision. Puro day pareho og gate. So pareha green na tanan. design, Green tanan ang gate. So ingon ti akong amigo nga adik-adik pod, buang-buang pod nga green ang gate. So akong gibutang green ang gate. Wa ko gabalo nga tanan day green, sige birahan ako tong gi-describe niya. Pag bira na ako, di man day mao. Na prison na pod ko. Ikaupat na. Kaupat. So pagkagawas gid nako sa ikaupat, daghan kay naningil nako. Daghan kay gagukod nako. Naapa ko gitablahan nga worth 50,000 nga shabu. Wa na ko girimit ang kwarta, patyunon ko. Gipangita na ko sa Mindanao, gipost pa ko sa Facebook tanan kaning tawanan ni mo ni. Muna gitaguan ko na adto kog Manila, Pasay. Nitago ko sa Sogo Hotel for 3 weeks ang nakabaloan na ako rang mama. Kay patyon man gyud ko. Grabe, no? So 3 weeks ko gatago-tago, sige ra po kog wild sa Manila, ga wild. Tago lagi So, Kirby. you mean nag-wild? You mean
naghasik ng lagim kagyapon. Pag-abot ako Manila, hasik og lagim gihapon. Pero ingon mama tago sa hotel kay patio na ka. Akong mama tuaman sa Chicago god. What was your turning point? All of this. Wa gyud kasabot na akong mama. Wa kasabot akong mama, ako ibutang. Naa may nag-enlighten niya na siya friend. Nga, ibutang imong anak sa rehab. Drug Rehabilitation Center. Nga, kay wa na may kwarta akong mama. Puno og utang, ako puno po og utang. Dayon, maayo kayo ang Ginoo. Kay naay someone nga murag nitabang sa amoa. Nga nakasulod kog Drug Rehabilitation Center sa Osamis City. Nga, 50% discount. Dayon, gihuman gyud nako ang 6-month program. Pagawas na nako sa rehabilitation mo to'y turning point. Nag-crave naman po ko. Naglami na po kay kuan ba? I-try na po again. Ko lami aki 6 months ko walay suyop-suyop way kuan. Nya ang ko kani ako na lang isa. Wa nay gatanaw, wa nay rehab, wa nay mga kuan. Wa na ko controlled environment. So in short, the rehab is effective on that 6 months. Yeah, for me. Aha. Kaya may uban mo relapse. Oh, okay. Ako, niingon ka relapson kay ko. Aha. Kita man ako mga botelya dito sa Agora. Naamay na maligyag red doors dito, gasingot-singot, mabugnaw kayo. Yung 6 months ko kuan, muraga, NPO. Murag na withdrawal, ano ba? Gusto gi ko mainom. Okay. Ingon man ko, kung ako pa ning imnan, ug ako pa ning suyupan og syabo, dili lang ko puniton sa ako ang inahan sa prisuhan. Di lang ko puniton sa akong inahan sa Drug Rehabilitation Center. Iya na kong puniton o kaihatod na ko niya dito sa sementeryo. Kay adik, kaning adik manggod, tuluray padulngan, jail, rehab, and death. And you chose rehabilitation. After sa rehab, I chose life. Nipili na ko kinabuhi. Kay kung ako pang imnan, ako na pong suyupan, ako na pong iladon akong kagalingon. Ako na pong pasakitan akong kagalingon. Sementeryo, patay na gid ko. Where was God in all of the details in this story? Pag uli na ko sa Dipolog, diha man gid ko natawo, diha po ko gibautismoan, diha po ko ni-graduate og elementary. Natulog ko sa elementary school sa Dipolog Seventh-day Adventist Church. Ako naman ang gisalikwahay ng Adventist. Wa na gid ko pakian ng Adventist. Ni ako na ning gibiyaan. Panahon nga na ako sa Manila, gatudlo kog acting. Kaya ang akong plano lagi, gusto ko mahimog director, nga nasa mga movie. So ako nang kapoy na Adventist. Pero dito gahigda ko anong pagkabuntag without drugs and alcohol first night. Nakita na ko ang ako nakagraduate bitaw. Then kita na ko pa nga diri man tong chapel period, diri man to ga worship me, diri man ko gitudloan unsaon pagbasag Bible, diri gi-introduce ang Ginoo sa ako Og diri po ko gibautismoan panahon sa ni Pastor Orozco nga ni anha 1996. Diri ko gibautismoan. So kung ako nailhan ako ang Ginoo, diri po ko mobalik. Nakita na ko ang picture sa Ginoo. Diha sa di ba naman na sa mga classroom. Ingon ko kaning tawhana wala ra ba gyud ni sala. Pero gilansang sa cross. Ako nga noon nga grabe ang ako ang sala. What was your prayer at that time? Nangay ko pasaylo sa Ginoo. Mihilak ko kayo. Nanawag ko sa akong mama. Ingon ko, ma, gibiyahan, naging ko sa kong tanan, pero ikaw rin yung nagpabilin na rin, ma, o akin ang Ginoo nga. Dugay ko ni Ampos, Ginoo, dugay ko kay maulaw ko sa Ginoo, pero karon ma, igod ko sa Ginoo, akong giingnan ang Ginoo nga. Murag giingnan, katong magkuha ni Samson, bitaw nga, strengthen me again and remember me once more and strengthen me once again. So that was your prayer? O, niingon ko, Ginoo, hinumdumi ko, kausa na lang. Ug hatagi ko balik og kusog. Kaning kusog nga dili mahatag sa drugs, dili mahatag sa alcohol, dili mahatag sa pleasure sa kalibutan, kung dili kaning kusog nga gagikan sa imo, pinagi nga mabuntog nako ni ang ako ang addiction. Naabtag duha ka adlaw, wa ko'y drugs and alcohol. Naabtag isa ka semana. Naabtag bulan.
naabtag tuig, and today I am very proud to say, because of God's forgiveness, God's mercy, unconditional love, and the undying support and prayers of my mother, I am celebrating my 2 years, 8 months, Clean. and 20 days without drugs and without alcohol. Amen. And labaw sa tanan, akong gibalik ang ako ang kinabuhi sa pag-alagad o pagserbisyo sa Ginoo. Kay 43 years old bag ko, ingon ko Ginoo, giusik na ako ang 23 years sa akong kinabuhi. I am 43 years old. Imuha na tanan na akong tuig nga mabilin hangtod sa pinakalas na akong ginawaan. Imuan ako, gamit ako og ayo. Ug mao kanay rason nga naatakat na ako karon sa imo atubangan diri sa Hope Channel. Nahatagan kog hope. Second life. There are people who might have, doubted sa imong pagtuo. Yes. Until What- now. What will you, sa imong mga giistorya sa ila? Did you explain yourself? Kuan. Ang akong recovery, ako yung giingon nga, di ni para sa ilaha. Di ni para sa ako asawa, para mobalik na ko. Di ni para sa ako ang mga silingan or kauban simbahan or kinsa nakailan ako. Ang akong recovery is for myself. Kay kung mo-rely ko sa ila ang impression nga, unsa ikaingon nila nako nga gabagong buhay. What if ang akong mga igsuon karon di magyapon mo tuo gabagong buhay ko? Moingon sila kanang wali-wali ni Kuya Kirby, basin og acting ra na. Basin og drama-drama ra na. Hilig ra ba nag-atik-atik. So, basig ka drugs ra na. Gani na ubang mga churches. Kay ako mawali ko with all the energy magi ko mawali. Because that's your personality. Mao na gini akong personality. Kay di ko pwede mawali o kanang kalma lang, Okay. kanang conversation style. Pero although kabalo ko, pero mas mo prefer ko atong kuan energy. Okay, that's you. That's, Mao naman gini ako ang kuan. So, nay ubang mga kaigsuonan sa simbahan mo ingon nga drugs mangyapon siguro to siya. Kay grabe man muwali ka namang with all the kuan ba. So, pero ako ningon lagi ko nga ang akong recovery dili para sa inyo. At the end of the day, maingon ko nga, ako ray nakailas akong kagalingon. Basta ako, 100% sure og ang Ginoo nakita niya nga, 2 years, 8 months, and 20 days as clean and sober. Were there times nga makaingon ka, nga bisag inani na karon ang level sa imo ang panghuna-huna? Were there times nga murag matempt gihapon ka, Karon. then imong gina fight back? Karon, before ko ni mag-interview, gusto ko musuyop, gusto ko mainom. Really? Okay, kaning Cagayan de Oro, playground ginako ni. Duha man akong playground, Iligan o Cagayan de Oro. Kay once nga mahuman ko party-party sa Iligan, musakay kog bus, manghay kog kwartas ko mama, mo-withdraw ko sa ATM, muanhi kog Cagayan, kay naa diha sa Divisoria ning mga bar bitaw nga live band, naa You diha. know your sources. Yes. Unya, kaning nga sa SM, every time ko, diri ko mukaon, diri ko tanan ba, kanang bitong before ko mo hunat, diri ko kaon ko daan, palit ko daan sa nina nga nindot, kay pang party-party. So, ma-associate na ko siya sa akong addiction sa una. Sumutong pag naog na ko diri sa SPUC, SWPUC, taxi, kung maumang gini mga dala na padulong sa kuan. So, Nostalgic ang feeling. nostalgic ang feeling. So, ningon ko nga, lamia o kuan, lamia pareha sa una. But how do you fight back? Maingon ko nga, just for today. Okay. Di ko mainom. So you cannot promise tomorrow. Yes, just for today The lang. strength that you're asking sa Ginoo is just Karon lang, today. karon lang. And then tomorrow, another day. Pagkaugma, just for today na po ko. Pagkaugma, sunod adlaw, for today, muna nga naabot kog 2 years, 8 months, and 20 days. Kay sige na kog ingon og karong adlaw lang. Were there regrets? Wala. Nga nagbagong kuan ko. I mean, sanay tabo sa imong kinabuhi. Doon na ba kay mga regrets? Una ga regret jud ko kay nabiyaan kog asawa, nabungkag akong pamilya, din mo biya gid na ako ang dili gusto. Have you talked to your wife? Like, after adtong case nga, gi-file, na priso ka, when you got out from the jail, Oh, nagstorya mi. nag-story. And then you went well with him, Oh. with her. Ingo ngano imo man kung ipapreso atong vowsy. Aha. Kabalo biya ka nga na, sige na ko kapreso nya imo pag ikong gikatuluan. Nya karon kuan pa gyud kining So, na-resolve na kamunduha. ana okay na ko sa vowsy atong October 20. Nahuman na ang case. Pero did you win her heart? Ni-try ko. Kanang at peace na munduha. Bisag lahi na inyo ang dalan nga gisubay karon. Where, Ni try gyud ko gikuha gyud ako siya. okay. Giwin ako siya, gipanguyaban ako siya. Pero ang problema man gud kay naa naman gud third party involved.
kung gibiya siya kay agi sa akong addiction din, single lang aka namang wa siya partner. Wala siya. limbit. Yes. Oo. Naagid ako nga possibility nga magbalik mi pero kay naa na may buang-buang. Nanay dili maayo. Ah, Third party. Yes. Naanay third party nga kaning lakiha hangtod karon pwede ko mo file og adultery or concubinage. Pero ang ingon sa abogado nga kung imo mo file kag kaso sila duha mapreso. Nga di man ko ka afford nga akong asawa mapreso kay namo ko duha ka anak, maluoy man ko. Ginadagdag ako man akong anak nga suod kay sa mga How was your relationship with the children? maayo kaya. So, karon nag-support kanila. Kaayo. Naghatag ka Kaayo. Sa tanan akong kita, padulong yun sa akong mga anak. Praise the Lord. If na ay heart-to-heart conversation with your mom sa pagkakaroon, unsa ang imong gusto istorya saya? Daghang salamat. And I love you. Can you talk to her now if she's listening, if she's watching now? Dugay na gid kong patay unta kung wa gid kaga ampo para sa ako Daghan kay times kabalo ka nga natiunan akong pusil, nakablit na ang pusil. Gisulong na ko sa boarding house. Nalubong kog utang, grabe ang imong pagbayad. Pero wag gyud ka ni give up sa ako hangtod karon sa ako ang recovery sa akong pagwali-wali. Maadto kog mga churches lagyo kayo. Usay wa na ko'y plite pero mukuot gyud gihapon kasi imo ang hinaguan diha sa Amerika para makaadto ko ang nga church sa akong pag-ministry advocacy. Daghan gyud kay salamat kay kung dili ang ginimo patay na ko karon. Patay na gid ko kay daghan kay kog mga kauban ka sa ako ang addiction. Sa hype sa addiction nga patay na sila, nangamatay na ang uban na prisuhan. Pero ako buhi kay ko tungod sa imong pag-ampo o sa imong pagsalig sa Ginoo. Agi sa ato ang faith as a Seventh-day Adventist. Makaingon yun ko nga, speaking for myself, kakaning ato ang religion, mao gini naghatag sa ato ang kinabuhi. Gahangtod karon ato gi-enjoy. Salamat kay iba kay imo ko gihatagan og ikaduhang kinabuhi uban sa kaluoy po sa Ginoo nga wa ka dibiya sa ako dibiya sa ako kumbaga uban tanan mga suod na ko ng biya akong asawa ni biya pero ikaw ang Ginoo wag gyud ko ni mo biyahe hangtod karon sa akong advocacy sa akong ministry sa kaning akong plate padulong sa Hope Channel imo gyud gihapon gihatag nako imo pang giapilan og para pang paniud to salamat kayo and I love you so much love kiti ka thank you kay sa tanan salamat gyud kay sa tanan Kirby, if you can talk to yourself early in the morning, what is it that you keep on telling him? Padayon. Padayon. There are young people here right now who are watching us. There are those who are struggling, even if, like you, they are active in the church, active in the ministries, but wala ta kabalo unsa ang ilang mga struggles behind the pulpit, behind the ministry. Sometimes these things, nga mga struggles na to, are just covered by the ministries. Correct. What can you tell them? Number one is know yourself. And you have to do a inventory. And ask yourself kung unsa ang imong motive nganong nag-serve ka sa ministry, nganong nagsimba ka. Kay ang Ginoo makita man niya ang motive. Kay useless ang tanan nga nag-serve ta sa Ginoo and at the same time nag-serve po ta sa atong self. And ang self, ang flesh is very grabe ka wicked ba, grabe ka weak, grabe ka kanabitang dali ra gyud kay siya tintalon so daghan kay mga reason sa addiction kanang sa social media, kaning sa mga craving, sa food, sa sex, pornography.
So kani siya tanan dili ni makita sa mga tao. Ang ilang makita ang unsay mo ang gipakita ra outward. Pero I do believe nga daghan kayo ang mga young people karon nga ga-struggle og ingon ana pero wala sila laing way mo nga uban maghikog kay di sila kasabot silang kaugalingon. So mo nang if ever na amoy ing ana nga mga struggle, you have number one is to accept it. Nga naa ka ana. Dawaton gid mo. Ayaw i-deny imong gidawaton nga naa ko ani nga struggle. Ikaduha, you need to ask for help. Mangayo kag tabang. Imo ang i-express kay dili kaluyahon ang mangayog tabang. Kun dili that is a sign of strength. So mangay kag tabang, then i-express nimo imong kaugalingon. And ikatulo, kinahanglan nga you have to battle, you have to struggle because as what Dr. Harold J. Sala said, that the greatest battles in life are not fought on the world's greatest battlefields, but they are fought within our own hearts. Every day is a daily struggle. Dili ako na 2 years na ko, 8 months and 20 days. It is not a guarantee, it is not an assurance nga ugma wala na to nga craving. Pagka ugma, ga-struggle gyapon ko. Ganina ga-struggle ko pero anak kanindot lang gyud kay naang Ginoo na siya tool nga moingon nga just for today muuli ka og imong gipuy-an diri sa Cagayan de Oro. Yan gikan kag Hope Channel. Dayon mahuman ang adlaw nga wala kay drugs and alcohol, dako na kay na siya nga achievement as a former drug addict. So moingon gyud ko always akong kagalingon, curb padayon. Amen. Uban ang Ginoo. Thank you so much, Kirby. Your story is so heavy. And I hope nga tanang nagtanaw karon mga kabatanunan, especially, or even sa mga naglagpas na sa batanon nga edad, pero naapaana nga mga bisyo, mga kapaglaom, hinaot nga maka-learn ta from Kirby. And wala na gyud tay, people around you, mama, papa, mga igsuon, we are the people nga dapat mag-care sa atong miyembro sa pamilya. So make your home a place where the members of the family can find comfort and peace. Nga dili nila pangitaon sa mga bisyo ang kalipay, dili pangitaon sa worldly nga mga kahilayan, ang tanan nga gipangita for being loved, for feeling of belongingness, mga kapaglaom. It should be our place, our church, our community of people, of believers, ang mahimong dangpanan sa matag usa nga diin sila makakita og kalipay nga mag-lead diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. We're grateful to you, Kirby, and regards to Kirby's mom, padayon sa imo ang gugma, ma'am, og among gisaluduhan ang imong pagkamama. Tungod kay ingon nila, the mother's responsibility daw is from womb to tomb. So sa ato pa imong gipanidugan, salamat you guys for not leaving Kirby alone and for having him getting back on his feet again in serving the Lord. God bless you, Sir Kirby. Yes, ma'am. Today and tomorrow is another day where you are going to fight everything with God on your side. Amen.